Sa puntong ito, atin namang hingan ng opinion si Senator Antonio Trillanes IV, kaugnay pa rin sa mga kaganapan sa Senado. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Magandang hapon sa inyo, Sandro, at sa inyo mga taga-panood at taga-pakinig sa Radyo ng Bayan. Opo. Senator, una pong matanong ko, ano po ang inyong reaksyon po dito sa sinasabing ceasefire nga po sa mga kaganapan sa Senado? Nanawagan po si Presidente Aquino na tapusin muna itong mga importanteng bills na nakabinbin ngayon sa Senado. So, pinagbigyan natin yan, at besides, meron tayong mga bisita ngayon, Opo. Yung mga parliamentarians from all over the world. At, syempre, may bisita, may nakakaya naman na, meron tayong gulo rito habang nandito sila. Opo, Senator, sang-ayon po ba kayo sa resolusyon ni Senator Cayetano sa pag-audit naman po ng mga funds ng Senado? Opo, paboto tayo dyan, At, pero sa kahapon, naka-receive tayo ng sulat mula dun sa COAC, sa Commission on Audit, at mag-audit sila. So, wini-welcome natin yan para makita natin na hindi sa institusyon ang problema, kung hindi dun sa mga individual na senador. Opo. Senator, pwede niyo po bang ipaliwanag itong matunog na term na parallel auditing? At applicable po ba ito sa Senate funds natin? Pwede naman, pero ang problema kasi may government auditing and accounting system, Opo. na iba sa accounting and auditing system. So, kailangan lang magkaroon sila ng common terms of reference, Pagka ang mangyayari dito, bottom line dito is kung yung pera man, assuming legally liquidated siya, ang tanong dito, saan napunta? Okay? So, yun ang doon. So, mahingi ko naman po ang inyong reaksyon, syempre sa pag-amyenda ng finances and budgeting sa Senado, and particularly po dito sa tinatawag na Oversight Committee. Ano naman po masasabi niyo tungkol dito? Ayan nga, ang bottom line kasi dito, yung sa individual senators, kung paano ba nila ginagamit, Sa akin, makakatulong dito, i-lifestyle check natin yung mga senador, Tignan natin kung paano mabuhay, Opo. So, tignan natin yung mga bahay, yung mga sasakyan, para makita kung ano ba talaga, ano bang pinagkaiba nung pamumuhay nila simula nung pumasok sila sa Senado. So, yan ang validation kasi pwede legally kayang malusutan, Pero ang tanong dito, bottom line, alam naman natin yung wala sa ayos at talagang natapat sa panlilbihan. So, ganun po yun. Opo, Senator, ano naman po yung masasabi nyo na ito nga, may mga delays na nga po sa mga ginawang priority bill dahil po sa mga bangayan ng mga senador. And ngayon naman po, gusto naman po ng ceasefire. So siguro, ano po ang epekto nito, lalo na patapos na yung mga sessions nyo sa Senado, lalo po bang tatagal ang pagiging panukalang batas ng mga ito? O paano po ang approach po ngayon dito dahil sa mga delay po, dahil sa mga rift po sa Senado? Ganito yan, let me be clear, kahit na nung medyo mainit pa ang sitwasyon doon sa Senado last week, hindi po na-delay ang ating trabaho. Wala po na-delay. Tuloy-tuloy po yan. Ang nakikita lang po kasi nung ng ating mamamayan, yung nire-report sa media, na yun lang yun, kung isang oras nagkaroon ng palitan, na maanghang, after that, nagtatrabaho ko, yun yung hindi na nare-report yun. At kaya nga lang tayo nag-ceasefire kasi meron po ngayon tinatawag na yung Global Organization of Against Corruption na nandito po ngayon, nag-host po tayo ng conference, Yes. Mga daang-daang parliamentarians all over the world nandito sa Pilipinas to attend that conference. Opo. At siyempre, kaya ng anong bahay, pag ikaw meron ka mga bisita sa iyong tahanan at nag-serve ka ng pananghalian o kung ano man, hindi maganda na nag-aaway-aaway habang may bisita. Opo, tama po yan. Ano naman po, kuling katanungan po, alin pong mga panukalang batas ang inaasahan pang maipapasa ngayong patapos na nga po ang mga sessions ninyo sa Senado?
Marami po, ano, pero ang gusto ng ano sana ng administration ay yung amendments dun sa Anti-Money Laundering Act. So, yan po ang kanilang tinutulak at nire-request. Ang sa atin naman, sa iba't ibang senador, marami pa mga pet bills na hopefully maipapasa natin. Marami ho, ano, hindi lang ganong controversial. Ano ho. Okay, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Magandang tanghali po, Senator Antonio Trillanes IV. Magandang tanghali sa inyo, Santo.